Pagkatapos ng malaking baha, nagsimulang kumalat ang mga pamilya ng mga anak ni Noe sa buong mundo. Pero habang dumarami ang mga tao, gusto nilang magkasama-sama. Iisa lang ang kanilang wika, at puno ng malalaking pangarap ang kanilang puso. Nag-usap-usap sila, gumawa tayo ng isang siyudad at isang tore na aabot sa langit. Sa ganoon, magiging sikat tayo at hindi tayo kakalat sa buong mundo. Isang tisa pagkatapos ng isa, isang bato sa ibabaw ng isa, nagsimulang tumaas ang tore. Ito ay mas mataas kaysa sa anumang gusali na nakita nila. Pero hindi nagtatayo ang mga tao para paranggalan ang Diyos. Nagtatayo sila para parangalan ang kanilang sarili. Ang kanilang pagmamataas at pagnanais para sa kadakilaan ay pumuno sa himpapawid sa itaas ng tore mismo. Tiningnan ng Diyos ang siyudad at nakita niya ang kanilang ginagawa. Sabi niya, kung iisa ang wika nilang lahat, walang anumang plano nila ang hindi nila magagawa. Kaya bumaba ang Diyos at ginulo ang kanilang wika. Bigla nagsalita ang mga manggagawa ng mga salitang hindi nila maintindihan. Nagkalal ang kaguluhan, nanatiling hindi natapos ang tore. Kumalat ang mga tao sa buong mundo, tulad ng plano ng Diyos. Ang tore ng Babel ay nagpaalala sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nagmula sa pag-akyat natin sa langit. Ito ay nagmumula sa paglakad ng may kapakumbabaan kasama ang Diyos. Ang ating pag-aisa ay matatagpuan, hindi sa pagmamataas, kundi sa Kanya.